Yo, what's up guys, B-Boy LMD here. You guys still watching Respeto Agulong. And if you're looking for a highway legal maxi scooter, this is something that you guys might want to consider. What we have in front of us is the FKM Slick 400. Itong maxi scooter nito is recently launched sa Makina Moto Show, and nagawa na rin natin siya ng video about sa mga specs and features ni Slick 400. But this time, this will be our first ride impression. There you have it. Ang ganda ng kanyang TFT display. Meron din pala siyang speedometer dito. This is the tachometer sa kabila. Maxi scooter 400cc. Very manageable. Medyo tingkayda ng konti, pero kayang-kaya ng mga 5'4" na tulad ko. And once na ilapat mo naman na yung dalawang paa mo, hindi mo naman masyadong iindahin yung bigat ng bike. Siguro kahit mga 5 flat, kayang-kaya to. So, let's ride this maxi scooter. How to start the engine? Tingnan natin kung mag-start siya nang hindi ginagamitan ng brakes. Hindi. Front brake? Hindi. So, kailangan yung rear brake yung gagamitin natin bago i-push yung starter button para mag-start yung scooter. There you go. So yun, pansin ko functioning both ng ating digital speedometer and analog type speedometer. So bahala na kayo kung saan nyo gustong tumingin. Riding position is upright. Siyempre ito, malawak yung room ng ating foot peg dito. As usual, pwede natin extend yung paa natin dito. Sa upuan, napaka-komportable, malapad yung upuan at napakalambot ng kanyang seat. Sabi, kapag nakakaupo ako sa mga ganitong klaseng motor na ganito ka-komportable, parang ang sarap niya lang paandarin ng malumanay. But ang napansin ko sa kanyang handlebar is hindi siya ganun kataasan tulad ng mga ini-expect natin sa mga maxi scooter. Medyo may touch siya ng pagka-sporty. Since nakita nyo yung handlebar niya, medyo naka-slant siya ng ganito diba? Yung iba kasi nakataas lang talaga. Dito medyo naka-sideways ng konti. Pagdating naman sa throttle response, very responsive. Madali lang imanobra. Madali lang siyang pasunurin kung ano yung gusto mong gawin, saan mo siya gustong dalhin. Susunod lang si Slick 400. No problem. And ito nga, turning radius, malawak yung turning radius. And actually, dali niya iliko. Tinatry kong gawin yung liko na pang maxi scooter na style, pero parang ang gusto niya is medyo samahan natin ng konting aggressiveness or may pagka-sporty yung pagliko natin. Para tayong, alam mo yun, pag nakasakay ka sa isang sports bike, parang ganun yung, yung style na gusto niya mangyari. Bagamat hindi ganun kataasan yung handlebar niya as what we are expecting, no problem pa din kasi hindi naman siya ganun kababaan na parang alam mo yung tipong susubsub ka na. Hindi siya ganun. Pang maxi scooter pa rin talaga yung tema niya with just a different flavor kumbaga. And actually hindi ko nararamdaman yung bilis niya. Napansin ko na lang nung nakita ko na yung speedometer na tumatakbo na pala tayo ng 50 kph without us knowing, dahil sa kanyang mataas na windscreen visor, which is this one. Yan. Yung ganitong klaseng positioning ng windscreen visor, for me, that is just enough to to lessen the wind drag. And let's check the acceleration. Oy, grabe to. Medyo we gotta take it easy. We gotta go easy on this maxi scooter. Nakatakot ang i-full throttle siya kasi talagang bumibira siya once nakuha niya na yung momentum niya. Mukha lang siya mabait. Kumbaga sa arangkada, hindi ka ma-overwhelm sa power. Pero once nakuha na yung momentum from 30 kph pataas, grabe. Hindi mo na alam kung saan ka dadalhin itong motor na to. Diba? Aesthetic wise, kala mo pang chill ride since this is a maxi scooter. But the power that it is giving, even in a short period of time, talagang pumapalo. So we gotta watch out for it. And ang kagandahan naman dito is given na malakas yung power delivery niya, nabigyan naman ni FKM ng magandang braking system in order for us to brake on a timely manner. Ay grabe, kasi 70 na pala yun. Laking bagay talaga na ito. Yun nga lang, medyo nakakatempt siyang ibira kasi akala mo nga mabagal ka pa. So we have to drive responsibly
paggamit natin itong si Slick 400 na huwag tayo masyadong matatempt sa comfortability na binibigay niya. Be mindful sa ating speed dahil we might never know kung saan tayo pupulutin, kasi yung safety features ng motor andyan na yan, but still tayo may hawak na manibela, tayo ang pumipiga ng throttle. If hindi natin siya i-manage na maayos, then baka hindi natin magustuhan kung ano yung magiging kahihinatnan, di ba? And suspension wise, grabe, nag-road test tayo ngayon sa isang sementadong daan, and alam naman natin na kapag ganito yung daan is matagtag. But with the FKM Slick 400 suspension is hindi ko siya nararamdaman. Good suspension, maganda yung play, and yun, solo rider lang tayo dito, pero nararamdaman ko na agad na nagpa-function ng maayos yung suspension niya, both front and rear. And sa braking system, despite of the power that FKM Slick 400 is giving, we could still stop on a timely manner. We could still slow down gently, smoothly, on the right momentum. That's what maintaining our balance. Ang sarap, pili ko, grabe. Feeling ko masarap din itong ipang-banking dahil nga din dun sa pagkaka-design ng kanyang handlebar. Kung may experience ka na sa paggamit ng mga sports bike, for sure mapapansin nyo din at mararamdaman nyo din yun. And yun, this maxi scooter is highly recommended mapa a beginner rider man or experienced rider. Basta naghahanap ka ng isang motor na budget friendly na gusto mong gamitin pang highway, well, this is the best option talaga. Price wise, specs wise, and experience wise, panalo ka talaga dito sa maxi scooter na to. Well, great job FKM for providing us this kind of maxi scooter na paniguradong kagigiliwan ng mga kagulong natin na gustong maka-highway or gustong mag-long ride o gustong magliwat-libot na kahit saan nila gusto. Talagang may enjoy nyo bawat biyahe. At hindi lang basta ride yung may enjoy nyo, but at the same time you would have enough energy pagdating sa destination nyo dahil hindi kayo ilaspag sa biyahe. Tingnan nyo naman, di ba? Riding position, mataas na windscreen visor, less wind drag. Grabe. big thumbs up para dito sa maxi scooter na to. If ever we would have a longer time for this maxi scooter, I guess that will be even better para mas makilala pa natin tong si FKM Slick 400. But with the short period of time na road test natin siya, I could definitely say na this is very satisfying, highly recommendable. And I hope you guys would have an opportunity to road test this bike because this is very exciting. I guess kung meron man kayong iba pang information na gusto malaman kay FKM Slick 400, you can always refer doon sa first vlog natin nung nilaunch siya noong makina. And there you have it. Kung nagustuhan nyo yung vlog natin, make sure to subscribe, hit the bell, and don't forget to like and follow our Facebook page. Big shout out to Premium Gears if you're looking for high quality air-cooled riding jersey, and shout out then to Dino Motor Oil kung naghahanap kayo ng magandang engine oil for your scooter, underbone, and even for racing purposes. And big shout out to Mukim Helmets. That's a Thailand made helmets. BYLMD here, and you guys watching Respeto Agulong. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.